All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Says Lord, palaparan mo. May buntag sa tumiling Diyos, o may buntag sa tago sa kanan to. Salamat sa laing Diyos, na kita kitagaan o chance sa Ginoo nga padayon nga magadayon mag-isimba mga himaya. Salamat. Salamat sa mga pag-ampi, protection, sa iyong bugmog, kaluoy, o hinawag nga kita niyahatag sa atong Diyos. O tungod nini atong pasalamatan ng tubig ng Diyos sa mga bagay pagsibag pag-imayan kaniya sa pagsugod pag-apat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daligon ni may mga Diyos ng wala. Tagiyas may nabi yung banslangin at siyudan. Diyos ng Abraham, Isaac, Jacob. Diyos ng Perpetuous, Diyos ng Israel. Diyos na sa hanggan sa aming church. May buntag, may pinangunalan sa pinasusalamat o Diyos. Sa lagi ngayon sa aming kinabi kami magadayin mga simba, mag-imuay, salamat kami mo. Bisa dali kami tapos o Diyos, hinawad o Diyos. Balan mo kami ikan sa pagsugod sa joyful song, solemn song, sa Bible reading, sa mga pagpasalamat sa mga kanakan, sa Bible study ko na dun sa mga kabali, sa paghandong sa dakilang pag-ibig ng mga Jesus dito sa cross, sa pagbibigay hangtod sa closing prayers ng pinabama. Ikaw, Diyos, pag-bubusin mong bugmog, kaluwi ka. Bubuhay kami sa mga presensya, bubuhay kami sa Espiritu, Diyos, hallelujah. Hinawad, Diyos, nga gayon mo kami, pangunahan mo po kami. Pagtaga-wisdom mo, Diyos, hallelujah, anong magamit sa among pagsimba, pagdayang, paghimaya, pagpasalamat ka mo. Hinawad, Diyos, nga ikaw magpaayos sa mga sakit ka, masulad sa mga problema. Problema sa pensya, sa sakit ka, dahil ka makatagpo sa mga pinangalan matubag sa mga pagkanto. O ilang kami sa babaghan ilang kami sa mga taong kautan mo, Espiritong kautan ng Diyos. Intanan ka na ang iamong gisaling gusamatan, lamang madawat sa gamanang pangalan ng Jesus. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Tandayan kong tumilig Diyos, pinagi sa joyful song. Sa Diyos ako masali sa tanang panahon. Kau ay kusali, tumanatawi, isa na iyong ako, ang kalagitan. Masali ko ang Isus sa magkakaroon. At
Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ngayon ay masaya, pagkat ako ay hinakot niya. Kay Jesus lang ang buhay ko, magpakailanman. Jesus lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay pinagaling niya. Jesus lang ang buhay ko, magpakailanman. Jesus lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ngayon ay masaya, pagkat ako ay pinagpala niya. Jesus lang ang buhay ko, magpakailanman. Jesus lang ang buhay ko, magpakailanman. Rejoice, rejoice, ye children of the Lord. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, ye children of the Lord. Sing amen, sing amen, sing amen, ye children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth, to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. All the highest dishonor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ay, praise God. Ang buntag sa tanan at ang dayon atong buhi ug dalay dimensions sa mga glorious songs. Amen. Praise the Lord. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the worlds thy hand have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great
Oh Savior, I know for sure all of my days are held in your hand, grafted into your perfect plan. If you gently call me into your presence, letting me find your Holy Spirit. Teach me, Lord, to live all my life through your Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to behold. Make of me a vessel fit for that I might shine for you as morning gold. To be pleasing you, is all I really want to do.
Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort
tonight belong to our Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang kapayapaan, kanilang pag-ibig, pagmamahal ng magagawa, ang magbabalang mula sa ating kanilang Diyos, ay suma sa atin sa umagang ito. Praise the Lord. Palapagan natin ang Diyos. Thank you, beloved. It's been blessed. Thank you, very much sa pagdala sa praise and worship. At we proceed with the Bible reading in the book of Proverbs, or Kawikaan, chapter 17, verse 1 to 28. Pakinggan natin ang Proverbs na nagbibigay sa atin ng guidance, babala, or warning, no? And 17. And how to behave, no? As children of God. Ang kaunting pagkain na pinagsasaluhan ng may kapayapaan ay higit na mabuti kaysa maraming pagkain, ngunit may alitan. Pamumunuan ng marunong na lingkod ang nakakahiyang anak ng kanyang amo, at sa kanilang mamanahin, makakabahagi pa ito. Sinusubok ng Panginoon ang puso ng tao, katulad ng pilak at ginto na sinusubok sa apoy kung ito ay tunay o hindi. Ang taong masama ay gustong makinig sa kapwa niya masama, at ang taong sinungaling ay gustong makinig sa kapwa niya sinungaling. So kaya maraming dumadami talaga, no, yung mga nakikinig sa mga sinungaling, kasi yung mga sinungaling din yung nakikinig. Ang pumuputya sa may hirap ay inaalipusta ang kanyang manlilikha. Ang taong nagagalak sa kapahamakan ng iba ay parurusahan. Karangalan ng mga lolo't lula ang kanilang mga apo. Gaya din naman, karangalan ng mga anak ang kanilang mga magulang. Hindi bagay sa hangal ang magsalita ng mabuti, at lalong hindi bagay sa isang namumuno ang magsinungaling. Sa tingin ng iba, ang suhol ay parang salamangka na magagawa ang kahit anumang bagay. Hindi lang pala ngayon, no? Wala pa nung panahon ni King David, no? Nandiyan na yung bribery. No? Parang salamangka nga talaga. Kung patatawarin mo ang kasalanan ng iyong kaibigan, mananatili ang iyong samahan. Ngunit kung patuloy mong uungkatin ang kanyang kasalanan, masisira ang inyong pagkakaibigan. Sa isang saway lang, natututo ang tao. May pangunawa, ngunit ang taong mangmang ay hindi natututo.
hampasin mo man ng walang awa. Laging naghahanap ng gulo ang taong masama. Kaya ipapadala laban sa kanya ang isang taong malupit na magpaparusa sa kanya. Mas mabuti pang masalubong mo ang isang usong inagawa ng anak kaysa sa hangal na gumagawa ng kahangalan. Kapag kasamaan ang iginanti mo sa kabutihang ginawa sa iyo, palaging may masamang mangyayari sa sambahayan mo. Ito yung karma, spiritual barang. Ang simula ng away ay katulad ng butas sa isang dike or dike. Kailangang tapalan bago lumaki. Kasukang-sukang sa Panginoon ang taong nagpaparusa sa taong walang kasalanan o nagpapalaya sa taong may kasalanan. Walang kapuluhang pag-aralin ang taong hangal sapagkat hindi naman niya hinahangad ang matuto. Pero may bagsak. Ang Biblia na nagsulti, no? Hindi hinahangad eskwela kung ang hangal. Hindi ba interesado matuto? Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kagipitan ay tumulong. Minsan nandyan, minsan wala. Yan yung sitwasyon kapag hindi naglilingkod sa Diyos. Kahit kapatid mo pa, kahit anak mo pa. Ang taong nangakong managot sa utang, nangakong managot sa utang ang iba ay kulang sa karunungan. Kulang sa karunungan. Ang taong gusto ng kasalanan ay gusto rin ng kaguluhan. At ang taong mayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Hindi unlad ang taong baluktot ang pag-isip. At ang taong sinungaling ay dadanas ng kasawian. Ang anak na hangal ay nagdudulot ng kalungkutan at kabiguan sa magulang. Ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakabuhuti sa katawan, ngunit ang pagiging balungkutin ay nagpapahina ng katawan. Ang taong masama ay tumatanggap ng suhol upang ipagkait ang makatarungang hatol. Ang taong may pangunawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang isip ng mangmang ay pag-alagala. Ang anak na hangal ay nagdudulot ng kapaitan at kalungkutan sa kanyang mga magulang. Hindi mabuti na parusahan ang taong matuwid o ang taong marangal. Ang taong marunong at nakakaunawa ay maingat magsalita at hindi padalos-dalos. Kahit ang mamang ay parang marunong at nakakaunawa kapag tahimik. Ang mga wisdom mula sa Book of Proverbs, binigay ng Diyos kay King Solomon. John's Lord, palapagan natin ito yung Diyos. Huwag nadawa tayo sa pagbibigay ng mga pagpasalamat ating aniyahan, si beloved Sir, beloved Angel, beloved Mami. Kindly prepare para magpasalamat sa ating Diyos.
magtawag sa Beloved Angel o nang magbigay ng pasalamat. All thy praise, glory, honor, power, might, thanksgiving belongs to Jesus. Kasama sa mga Diyos na sa adlaw kita ng pagkasimba kaniya sa option hanato sa tibok simana sa iyang pagkakakan hanato sa mga taong lata isupulatan mga sakti ang kasama sa Diyos sa iyang pagkakakan kamasama sa Diyos sa kailangan. Ang kasama sa Diyos sa mga panalangin, sa material, physical, financial, or spiritual, o kung kututan may aras ng Diyos. Thank you, Beloved Angel, sa pagpasalamat sa gabi ng Diyos. Sa Lord, palaparan ng Diyos. At siya ang pagtawag sa Beloved Sir, pagpasalamat sa gabi ng Diyos. All thy praise, Lord, and power is into you, Lord Jesus. Basta sa mga sa ating pagkita mo dahil masibang kang magtala. Sa aking kailangan ito yung nagagaling pinapina sa ating mga tayo yung pagkikipulitas mo siya sa buwan sa kaaway. Nagpasama sa sabi mo sa pagkata ito. Sa pagkawin, kanya na sa tibo simana sa itong mga pag nalaman mo yung base mo pagkakaw sa mga trabaho, sa gaswina, sa pagkakawin sa kailangan mo. Pasama sa pagkata ito. Panalangin sa material, spiritual, at panalangin sa spiritual. Kung hindi ako ito, sana ito lumayat sama sa mga Diyos. Sa Lord, palaparan ng Diyos. Thank you, Beloved Sir, sa pagpasalamat sa gabi ng Diyos. At siya ang pagtawag sa Beloved Mami, pagpasalamat sa gabi ng Diyos. All the highest praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to Lord Jesus. Hallelujah, praise God. At una sa tanan, magpasalamat ko sa itong pagdalay ko ng Diyos sa may panahon karong ilawa. Salamat sa iyong pagkabay ka nato sa pagkatulong hatod sa pagmatay ng kapatagon. Salamat sa pinipag simana nga kita ng proteksyonan sa itong bilamit sa ato ang gamanan nga Ginoong Jesus. O salamat usab sa iyang Christian magpanalangin, labi na gayod sa iyang pagpalang financial, physical, spiritual, o labi na yun sa mga butang na ihatag sa itong pagdalay ng Diyos na kung diin kini makahatag o tamang po sa itong pamilya, sa daily needs na ito. Salamat o sa kaya sa kitbalatian, salamat sa iyang protection sa kadalanan, sa nasa kita mong lakaw at ang pagdalay ng Diyos sa kanunay, nag-aamping ka nato, o salamat o sa kanunay nga iyang paghatag ka nato o pagpanalangin sa itong pamilya. Kung sa kayo sa kapalitan sa grabing mama o sa kalinaw sa pagpuyo o happiness sa tibok pamilya. Dahil ko ito talang lumagimaya pa sila mo gawang puso ka talaman sa itong buhay o galay ng Diyos. Amen. Praise the Lord. So, Lord, palaparan ng Diyos. Thank you, Beloved Mami, sa pagpasalamat sa gabi ng Diyos. Kung saan pagpasalamat, all the highest is honor, thanksgiving, power, and glory belong to Diyos. Salamat ko sa Ginoo sa iyang pagluwas na mo, itong ito may o galamban, ganahan kong balik-balikon ang kaaya sa atong dili ngayon tungkol kay kung wala may
paglahi o pagkagad sa atong giling nga Dios, posibleng wala na meron or di kaya unsa ka no. Salamat sa tuling Dios nga siya kanunay nag-apig proteksyon kanamo, nag-apig proteksyon kanako o kanunay nagahatag og wisdom, kanunay nagapanguna kanako tungod kay salamat ako sa gamiton sa Dios. Dili ako wala ko'y gahom, wala ko'y may pagmamalaki sa atubangan sa tao o sa atubangan sa Dios. Bisan pa I am a lawyer, I am not somebody in the eyes of the people around me, and most of all, no, especially sa atong buhay bilay ng Diyos, dili ko special. No? I'm just an ordinary person, always asking for help from our Almighty God. That is why, no, I'm very grateful and thankful for the blessing, not only the blessing that most people go after for the Lord, the blessing of material, but my specific blessing is the guidance, the protection. Kung wala'y protection sa Ginoo, siguro, no, how many times na, parang sukit ko sa mga inana, no, ipakita yun sa Ginoo ang iyang gahom. Sukit yun ko diyan na. Sukit yun ko sa iyang ano ba itong gusto sa Ginoo nga maimantala ang iyahang pagka-Diyos. No? Nga without Him, we can do nothing. We are useless without God. Amen? Yan ang pasalamatan ako sa Ginoo tungkol kay even though of course we have our efforts, everything, we have planned, we have our counterparts, no? With the success that we have, but we acknowledge that we could not do without God. That is the simple reason why my life is put in the hands of the Lord. So, without God, also, I will not exist. Yan po mga minamahal. So, you know, even though some people thinking that when they are successful, that is the credit for being good, being smart, no? And sometimes God is neglected, no? But that is their own way of life. But for my life, I always recognize the protection of the Lord. Since I was a working student, it is hard to believe that I could make, no? I could
be able to hurdle all those sacrifice, hardship. No? Kaya without God, there is no success for me. God is the author of everything. Kay sa ako nang ginaingon, no? Along the way, even though you are able, you have everything, no? You are equipped. You have the power. Yung kanang imuhang strength nga naa karon, and your intellect, but that is not the requirements, because there are some obstacles, no, way beyond the finishing line. So diya pa lang sa pag-start pa lang nimo, sugod na ng obstacles diya. No? That is why you need God. No? Because relying on your strength, your own strength, is useless. Kay sa sakit pa lang daan, dagang kayong mga, di ba, masakit ka, kung wala kayong protection sa Ginoo, di ba? Sa kadalanan, mga tao na sa palibot nimo, mga dautan, wala yung protection sa Ginoo diyan nimo. That's why I'm very thankful to God. Even though I am already a lawyer, a practicing lawyer, and during the time that I attend to with my client, when we went to Balamban, no? Wala ito, experience naman na wala ang brake, nasunog ang brake, wala na yung brake, no? So if you stop after you have received your title, you stop because you will consider yourself as invincible, great, no? And you will abandon God. Possible that you will suffer. So kung ni-abandon ko sa Ginoo after I become a lawyer, ni-abandon ako ang Ginoo, siguro nag-suffer ko karon. But since I recognize that I could not do without God, I could not do things without God. Bisa sa practice, mao gyapon. Bisa nag-practice ka, mao gyapon. You have God, you must have God in your heart. You must always depend, you must always rely on His love. No? So, kung sa man imong naabot, kung sa man imong paghihatag sa Ginoo nimo, do not forget